Kabanata 481, Pagdedroga. Umaagos ang mga agos ng itim na gas mula sa bawat butas ng kanyang katawan. Nakatitig sa unahan ang mga mata ni Chin Yu habang nararamdaman niya ang mga pagbabago sa kanyang internal organs. Lahat ng sakit sa mundong mortal ay tila nawala sa sandaling ito. Ang kanyang katawan ay tila humakbang sa ibang antas. Sa sandaling ito, dalawang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa mga mata ni Chin Yu habang unti-unting nagbabago ang kanyang lakas. Tumayo si Chin Yu, kinuyam ang kanyang mga kamao, at sinabi sa mahinang boses, halatang tumaas ang lakas ko, ngunit isang hakbang pa lang ako mula sa kalahating hakbang na Marquee Realm. Kahit na ang kalahating hakbang na Martial Marquee Realm ay hindi isang malinaw na kaharian, kapag ang isa ay pumasok dito, magkakaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan nila at ng isang Martial Grandmaster. At sa sandaling ito, hindi naramdaman ni Chin Yu ang pagbabagong iyon. Mukhang kailangan ko pang ipagpatuloy ang paglilinang. Pulong ni Chin Yu sa mahinang boses. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpasya siyang lumabas muna para tingnan at kalkulahin ang oras. Nang lumakad si Chin Yu sa pintuan, napagtanto niyang hindi na mabubuksan ang pinto. Isang napakalakas na puwersa ang nagsara sa buong pinto ng mahigpit. Kahit na sa pisikal na lakas ni Chin Yu, hindi niya ito nabuksan. Mukhang ipinagbabawal na puwersa na itinakda ng Pavilion Master, naisip ni Chin Yu sa sarili. Dahil iyon ang nangyari, nangangahulugan ito na hindi pa dumarating ang isang buwan. Kalimutan mo na, ang higpit ng panahon. Dapat kong ipagpatuloy ang paglilinang, mahinang ungol ni Chin Yu. Uwi, sa labas ng mundo. Ang Pavilion Master ng Divine Medicine Pavilion ay gumamit lamang ng isang palad upang itaboy ang mga nanghihimasok na ipinadala ng sekta ng Saint Confucian. Higit sa lahat, ang palad na ito ay tila nasira ang kanilang kumpiyansa, dahilan upang hindi sila manggahas na maglunsad ng malawakang pag-atake sa maikling panahon. Tinanggap ng Divine Alchemist Pavilion ang maikling panahon ng kapayapaan. Sa isang hotel ilang liang layo mula sa Divine Alchemist Pavilion. Pumasok si Shu Beigo na may maalikabok na mukha. Napakapangit ng ekspresyon niya, parang pinagalitan lang. Paano ito? Paano tumugon ang Sect Master sa iyo? Sabi ni Elder Ko na may pahiwatig ng Schadenfreude. Matiim na tinitigan ni Shu Beigo si Elder Ko, hindi umimik. Halatang halata na hindi pumayag ang Sect Master sa kanyang kahilingan at pinagalitan pa siya. Sa iilan lamang sa atin, natatakot ako na magiging napakahirap na ibagsak ang Divine Alchemist Pavilion, sabi ni Shu Beigo sa mahinang boses. Bahagya ring tumango ang iba. Pagkatapos ng isang simpleng salpukan, natuklasan nila na ang lakas ng Divine Alchemist Pavilion Master ay hindi maarap at tiyak na hindi isang bagay na kayang talunin ng iilan sa kanila. Sinabi ng Sect Master na kung hindi natin makumplito ang misyon, hindi na natin kailangang bumalik, sabi ni Shu Beigo na may malamig na nguso. Tamad na nag-inat si Elder Ko at sinabing, may mga taong nagmamadaling gumawa ng mga karapat-dapat na gawa at nagmamadaling sumang-ayon. Ngayon nagsisisi na sila. Pinandilatan ni Shu Beigo si Elder Ko at galit na sumigaw, mas mabuting huwag mo akong guluhin. Kung hindi, wala akong pakialam na patayin ka bago ito. Oh, ayaw magpatalo ni Elder Ko. Agad siyang tumayo at malamig na sinabi, pwede mong subukan. Hehe. Ang mga elite ng Saint Confucian School ay hindi pumunta sa Divine Alchemist Pavilion, ngunit nagtago sa hotel para makipaglaban sa kanilang mga sarili. Ito ba ang numero 1 sekta sa Hilaga? Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa pintuan. Paglingon niya, nakita niya ang isang binata na papasok. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Teng. Anong ginagawa mo dito? Medyo hindi nasisiyahang sabi ni Elder Ko. Walang pakialam na sinabi ni Hiteng, syempre nandito ako para tulungan ka. Tulungan mo kami. Gumisi si Elder Ko. Sa iyo lang. Isang half-step martial marquee na napilayan ng isang peak stage martial grandmaster. Isang flash ng lamig ang sumilay sa mukha ni Hiteng, ngunit ito ay panandalian. Pagkatapos, inilibot niya ang kanyang tingin sa lahat at walang pakialam na sinabi, dahil hindi mo siya kalaban, bakit hindi mo siya linlangan? Labisan siya. Paano? Bahagyang kumunat ang noo ni Shu Beigo.
Pinitik ni Hiteng ang kanyang palad at nahulog ang isang tableta sa kanyang kamay. Ito ang spirit severing pill. Hanggat ubusin mo ang tableta na ito, kahit na mayroon kang mahusay na mga kakayahan, mababawasan ka pa rin sa isang basura, walang pakialam niyang sabi. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nagtawanan ang lahat. Ang kabilang partido ay ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion. Pinainom mo siya ng droga. Nababaliw ka na ba? Sabi ni Elder ko na may malamig na ngiti. Tinulyapan siya ni Hiteng at sinabing, ang tabletang ito ay nawala na sa loob ng ilang daang taon. Sa buong mundo, ako lang ang nagmamay-ari nito. Maaaring siya, ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion, ay nabuhay ng ilang daang taon. Nagkatinginan ang lahat ng marinig nila ito. Totoo ba ang sinabi mo? Tanong ni Shubilyo na may pagdududa. Malamig na sumagot si Hiteng at sinabing, maniwala ka man o hindi, ikaw ang bahala. Sa anumang kaso, hindi ka makakagawa ng pagbabago. Hindi ka na makakabalik. Natahimik sandali si Shubilyo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, sige, gagawin namin ang sinabi mo. Ngunit paano natin siya hahayaan na uminom ng tabletang ito? Tanong ni Elder ko. Hiteng sneered, matanda ka pa. Kailangan mo pang magtanong sa iba tungkol sa maliit na bagay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Sa mundong ito, walang hanggang damdamin, tanging walang hanggang interes lamang. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis. Uwi. Gabing-gabi na. Ang buong gamot na God Pavilion ay tahimik. Sa oras na ito, pasado 2:00 na ng madaling araw, ngunit may isang lalaki na nakatiptoe out. Ang taong ito ay walang iba kundi ang dakilang elder ng pagpapatupad ng batas. Matapos lumabas ang dakilang elder sa Divine Alchemist Pavilion, mabilis siyang sumakay sa isang kotse. Hayaan ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion na kumain ito. Ibinigay ni Shubilyo ang Spirit Severing Pill sa Great Elder. Matapos inumin ng Great Elder ang tableta, sumimangot siya at sinabing, totoo ba ang ipinangako mo sa akin? Bahagyang bumantong hininga si Shubilyo at sinabing, ano sa palagay mo? Sa totoo lang, maliban sa aming paaralang Saint Confucian, maraming maharlikang pamilya sa Jingdo ang ayaw sa kanya. Sino ba ang hindi gustong maging Pavilion Master ng Divine Medicine Pavilion? Hanggat natapos mo ang bagay na ito, ikaw ang susunod na Pavilion Master ng Divine Medicine Pavilion. Lahat ay may kahinaan. Ang dakilang elder ay hindi mahilig sa pera, ngunit hinaanggad niya ang posisyon ng Pavilion Master. Uminom siya ng tableta at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabing, okay. Ipinapangako ko sa iyo. Kailangan mong tiyakin na makakain niya ito, paalala ni Shubilyo. Huwag kang mag-alala. Ang Pavilion Master ay higit na nagtitiwala sa akin, sabi ng dakilang elder. Pagkatapos uminom ng tableta, bumaba sa karwahe ang dakilang elder. Parang medyo nag-conflict ang mukha niya, pero in the end, he made his mind. Kinaumagahan. Personal na pinakuluan ng dakilang elder ang isang mangkok ng lugaw at inilagay ang Spirit Severing Pill dito. Ang Spirit Severing Pill ay walang kulay at walang lasa. Sa sandaling ito ay inilagay, ito ay nawala ng walang bakas. Dala niya ang mangkok ng lugaw at naglakad hanggang sa ibaba ng pavilion. Ang unang elder ay ang tanging isa na maaaring pumunta sa tuktok ng pavilion nang hindi nag-uulat ng anuman. Tumalon siya ng malalim at nakarating sa harap ng Pavilion Master. Panginoong Pavilion Master, kumuha ka ng isang mangkok ng lugaw. Inilagay ng unang elder ang lugaw sa harap ng Pavilion Master. Tinulyapan siya ng Pavilion Master at walang pakialam na sinabi, ilagay mo dyan. Huminga ng malalim ang Great Elder at nakangiting sinabi, Pavilion Master, ako mismo ang nagtimpla ng sinigang na ito at gumamit ng maraming pampalusog na halamang gamot. Masyado kang pagod nitong mga araw na ito. Inumin mo habang mainit pa. Kabanata 482, ang ikalawang krusada ng Sagradong Paaralan ng Confucian. Habang nagsasalita siya, sinubukan ng dakilang elder na manatiling kalmado. Sa isang sulyap, halos walang kapintasan. At ang Great Elder ang pinagkakatiwalaang tao ng Pavilion Master, kaya tumango siya at kinuha ang mangkok ng lugaw. Dahan daw ang hinalikan ng mapupulang labi ng Pavilion Master ang mangkok.
Ang ekspresyon ng dakilang elder ay bahagyang kinabahan. Nang dahan daw ang inumin ng Pavilion Master ang mangkok ng lugaw ay nakahinga ng maluwag ang dakilang elder. Panginoong Pavilion Master, dapat kang magpahinga ng mabuti. Kinuha ng dakilang elder ang mangkok at yumoko. Hindi umimik ang Pavilion Master at tumango lang. May hawak siyang dyaryo sa kanyang kamay, at walang nakakaalam sa kanyang binabasa. Ang dakilang elder ay hindi nang ahas na manatili pa. Kinuha niya ang bowl at nagmamadaling tumalon pababa. Sa buong araw, ang unang matanda ay hindi mapalagay. Ayon kay elder ko, pagkatapos inumin ang spirit-severing pill na ito, wala nang makikitang sintomas. Nang kumilos na lang siya sa kanya na pagtanto na naubos na ang lakas ng loob ng kanyang katawan. Sa makatuwid, ang unang matanda ay hindi umalis. Nang gabing iyon. Gabi na naman. Ang unang elder ay nagtiptoed palabas ng Divine Alchemist Pavilion. Naglakad siya papunta sa dulo ng kalsada at mabilis na sumakay sa kotse. Paano na? Tapos na ba? Tanong ni elder ko. Tumango ang unang elder at sinabing, oo, tapos na. Nagtaas ng kilay si elder ko at sinabing, nagsisinungaling ka ba sa amin? Nang marinig ito, sumilay ang matinding galit sa mukha ng unang elder. Malamig niyang sinabi, huwag gumamit ng mga taong pinaghihinalaan mo. Gumamit ng mga taong hindi mo pinaghihinalaan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong pretuhin ito na parang hindi ako dumating. Mabilis na hinaila ni Shu Beiji pabalik ang dakilang elder at nakangiting sinabi, dakilang elder, huwag kang magalit. Huwag mong ibaba ang iyong sarili sa kanyang antas. Naniniwala kaming lahat sa iyo. Malamig na umungol ang dakilang matanda. Tinulyapan niya si Shu Beiji at sinabing, tandaan mo ang ipinangako mo sa akin. Bahagyang ngumiti si Shu Beiji at sinabi, ang aming paaralan ng Saint Confucian, ang Jingdo Martial Arts Association, at ang mga pangunahing pamilya sa Jingdo ay umaasa na ang Divine Alchemist Pavilion ay maaaring nasa kamay ng aming sariling mga tao. Ang kasalukuyang ikaw ay aming sariling tao. Nang marinig ito, bahagyang tumango ang dakilang elder at saka lumabas ng sasakyan. Pagkaalis niya, biglang naging malamig ang ekspresyon ni Shu Bilyu. Bukas na tayo gagawa. Krusada laban sa Divine Medicine Pavilion. Malamig na sabi ni Shu Bilyu. Uwit, kinaumagahan. Ang Divine Medicine Pavilion ay gaya ng dati. Walang nakakaalam na tahimik na paparating ang isang sakuna. Sa tanghali, sumikat ang araw. Dapat ay isang masayang hapon, ngunit ang Medicine God Pavilion ay tinanggap ang isang grupo ng mga hindi inanyayahang bisita. Nakahiga ang Pavilion Master sa rocking chair at mag-lunch break na sana. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang kanyang mga mata. May tao dito. Bahagyang kumunat ang noo ng Pavilion Master. Sa sumunod na segundo, lumutang siya mula sa pavilion na parang diwata. Sa plaza ng Medicine God Pavilion. Si Elder Ko, Shu Bilyu, at ang iba pa ay nakatayo sa plaza, tahimik na naghihintay. Bakit? Hindi pa rin sumusuko. Nang makita ang mga taong ito, bahagyang pinaikit ng Pavilion Master ang kanyang mga mata. Nanguna si Shu Bilyu at humakbang pasulong, nanunuya, Pavilion Master ng Medicine God Pavilion, kung handa kang sumuko ngayon, maaaring mas kaunti ang iyong paghihirap. Hindi napigilan ng Pavilion Master na magtaas ng kilay, iilan lang sa inyo. Oo, iilan lang tayo. Paulit-ulit nang inisya ni Shu Bilyu. Biglang sumabog ang aura sa kanilang mga katawan. Ang malakas na aura ay agad na nagdulot ng mga bagzo ng bagyo. Ito ang pangalawang pagkakataon na ang pantas na scholar na paksayon ay dumating sa krusada laban sa Medicine God Pavilion. Kung ikukumpara sa huling pagkakataon, malinaw na mas tiwala sila. Panginoong Pavilion Master, nagmamadali ding tumakbo ang unang elder at pangalawang elder. Pilit na pinandilatan ng pangalawang elder ang grupong ito ng mga tao at pinagsabihan, talagang hindi kayo sumusuko. Sa tingin mo ba ay madaling aibuli ang ating banal na Alchemist Pavilion? Ha. Tumawa ng malakas si Shu Beili. Mataas ang tingin ng iyong Divine Alchemist Pavilion sa iyong sarili at sa tingin mo ay hiwalay ka sa labas ng mundo at hindi pinagkaiba ang status at status. Matagal na akong ayaw sa inyo. Matigas na sigaw ni Shu Beili.
Nagsimulang palibutan ng liwanag ang kanyang mga kamao. Sa isang maikling sandali, dalawang ulo ng dragon ang nagtakip sa kanyang mga kamao. Ang teknik na ito ay ang sikat na teknik ni Shu Bilyo, ang Azure Flame Dragon Feast. Noon, umasa si Shu Bilyo sa diskarteng ito upang piliting mag-ukit ng madugong landas at maging isang mataas na ranggo na miyembro ng sagradong paksayo ng Scholar. Pavilion Master ng Medicine God Pavilion, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumuko o hindi, sigaw ni Shu Bilyo. Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, saan nanggagaling ang lahat ng kalokohang ito. Sige. Malakas na umungal si Shu Bilyo, at biglang sumabog ang puwersa ng chi sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, nanguna si Shu Bilyo at naglakad, diretsyong umaakyat patungo sa Pavilion Master. Ang napakalaking anino ng kamao ay nagdala ng mga alo ng dragon na umuungal habang ito ay walang awa na humampas patungo sa Pavilion Master mula sa ilang metro ang layo. Ang nakakatakot na puwersa ng kamao ay nagdulot pa ng mga alo ng malakas na hangin. Ang mahabang buhok ng Pavilion Master ay tinatangay ng hanging kamao, ngunit walang kahit katiting na bahid ng kalungkutan o saya sa kanyang mukha. Pumunta ka sa impyerno. Paulit-ulit na umungal si Shu Bilyo habang ang kanyang kamao ay walang awa na humampas sa Pavilion Master. Ang Pavilion Master ay hindi naguguluhan. Nanatili si Light sa kanyang palad nang makasalubong niya ang kamao ng direkta. Hong! Sa sandali ng banggaan, kumalat ang mga alo ng panloob na chi sa lahat ng direksyon kung saan silang dalawa ang sentro. Sa isang iglap, ang gamot na God Pavilion ay walang tigil na tumunog at ang mga gusali ay gumuho na para bang ito ay isang eksena ng sakuna. Pamlaban sa kamao, ito ay isang pagkapatas. Bahagyang kumunat ang noo ng Pavilion Master. Kitang-kita niya na ang panloob na lakas sa kanyang katawan ay tila naubos na. Kung hindi, sapat na ang palad na ito para lumipad si Shu Bilyo. Hindi ka babaldado. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Shu Bilyo nang makita niya ito. Siya subconsciously tumingin sa unang matanda. Saglit, medyo nanigas ang kapaligiran. Si Shu Bilyo ay nagmamadaling umatras ng 2 hakbang at malamig na tumingin sa unang elder. Tulad ng inaasahan sa numero 1 alchemist sa mundo. Kahit na nakainom na siya ng Spirit Severing Pill, nagawa pa rin niyang magpakita ng ganoong lakas. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa dilim. Paglingon niya, nakita niyang dahan-daang naglalakad si Teng. Spirit Severing Pill. Bahagyang kumunat ang noo ng Pavilion Master. Teng sneered. Tama na yan. Ang Spirit Severing Pill na ito ay isang race eta mula sa daan-daang taon na ang nakakaraan. Hanggat nilulunok mo ang Spirit Severing Pill, magiging lumpo ka. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, huminto siya sandali, pagkatapos ay bumantong hininga. Sa ngayon, ikaw ang unang taong hindi napilayan, ngunit, imposibleng hindi ka maapektuhan. Kung hindi ako mali, ang iyong kasalukuyang lakas ay wala pang 50% ng peak stage. Iniba ni Teng ang paksa at ninisyan. Walang sinabi ang Pavilion Master. Gaya nga ng sinabi niya, pagkatapos inumin ang Spirit Severing Pill, talagang naapektuhan ang lakas ng Pavilion Master, 30% lang ng peak stage. Kung hindi, kahit na ang iilang taong ito ay sabay-sabay na umatake, hindi sila magiging katugma ng Pavilion Master. Lord Pavilion Master. Ang pangalawang elder ay nagmamadaling lumakad pasulong na may medyo gulat na ekspresyon. Are you alright? Nag-aalalang tanong ng pangalawang matanda. Hindi nagsalita ang Pavilion Master. Ang kanyang orihinal na malamig at eleganteng mukha ay tila may patong ng hamog na nagyelo sa sandaling ito. Lord Pavilion Master, kung handa kang ibigay si Chinyu, maaari kong isaalang-alang na ibigay ang antidote. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Teng. Kabanata 483, ang makapangyarihang Pavilion Master. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nabalisa si Elder Kuzang at ang iba pa. Teng, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Malakas na sigaw ni Elder Ku. Hindi pinansin ni Teng si Elder Ku ngunit tumingin sa Pavilion Master at walang pakialam na sinabi, ang target ko ay si Chinyu lamang. Wala itong kinalaman sa Divine Alchemist Pavilion.
Tinitigan ng Pavilion Master si Hiteng sa harap niya at walang pakialam na sinabi, mayroon ka ring mga kwalifikasyon para makipag-ayos sa akin. Nakahinga ng maluwag si Elder ko at ang iba pa nang marinig nila ito. Gayunpaman, naging malamig ang ekspresyon ni Teng. Dapat mong malaman na imposibleng matalo mo kaming anim ng mag-isa. Malamig na sabi ni Hiteng. Hanggat handa kang ibigay si Chinyu, ipinapangako kung ibibigay ko sa iyo ang antidote. Maaaring ang isang Chinyu ay mas mahalaga kaysa sa iyong buong Divine Alchemist Pavilion. Saglit na nagyelo ang kapaligiran habang hinihintay ng lahat ang sagot ng Pavilion Master. Sinabi ko na wala kang karapatang makipag-ayos sa akin. Gayunpaman, ang sagot ng Pavilion Master ay nangingibabaw pa rin tulad ng dati. Good. Ganap na galit si Hiteng. Ngumisi siya at sinabing, gusto kong makita kung ano ang mararating mo ngayon. 3 sa atin ay sapat na para patayin kayong 6. Pasulong ang pangalawang elder at tumayo sa harap ng Pavilion Master. 3. Sa sandaling ito, ngumisi si kuya ko. Saan galing kayong 3? Bago niya natapos ang kanyang mga salita, ang kanilang mga tingin ay nahulog sa unang matanda. Isang bakas ng pagkakasala ang sumilay sa mukha ni First Elder. Bahagya siyang yumuko sa Pavilion Master at sinabing, Lord Pavilion Master, I'm sorry. Pagkasabi nito, lumakad ang unang elder sa tabi ni kuya ko. Unang elder, ikaw? Pagkakita sa eksenang ito, ang pangalawang elder ay agad na nabalisa. Unang elder, ano ang ibig mong sabihin dito? Baka gusto mong ipagkanulo ang Divine Alchemist Pavilion. Walang pakialam na sinabi ng unang elder, hindi ito ginagawa ng mga tao para sa kanilang sarili, nawasak ang langit at lupa. Hindi ko kayang tanggihan ang mga kondisyon nila. Hayop ka. Maganda ang pakikitungo sa iyo ng Pavilion Master, ngunit talagang ginawa mo iyon. Tilatang mga mata ng pangalawang elder habang galit siyang nagalit. Ang unang matanda ay hindi natinag. Sa halip, pinayuhan niya, Panginoong Pavilion Master, kung hindi mo itinigil ang mga spirit pill, inaamin ko na kaming 7 ay hindi magiging kapareha mo. Ngunit ang kasalukuyang hindi mo maaaring manalo. Mabuti pang magmadali ka na at sumuko. Dahil sa dati nating pagkakaibigan, mapapababa ko ang paghihirap mo. Ang mga salita ng unang elder ay walang alinlangan na nagparamdam sa mga tao na nasusuka. Isang bakas ng lamig ang bumungad sa mukha ng master ng pavilion. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagtataksil sa Divine Alchemist Pavilion? Ang pavilion master ay malamig na tumingin sa unang elder at sinabi. Walang pakialam na sinabi ng unang elder, syempre, ngunit sa kasamaang palad, wala ka ng pagkakataon. Sa puntong ito, itinuro ng unang matanda ang lokasyon ng bodega. Lahat, si Chinyu ay nasa bodega na iyon. Sabi ng unang elder. Nang marinig ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Teng. Pupunta na sana siya sa bodega. Hinawakan niya ang ilaw sa kanyang kamay at ibinagsak iyon patungo sa pinto. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang pinto. Ang kanyang puwersa ng chi ay direktang hinigop ng pinto. Paano nangyari ito? Kumunat ang noo ni Hiteng. Hindi na kailangang magmadali, sabi ni Shu Beigo na may mahinang ngiti. Maghintay hanggang makuha natin ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion, pagkatapos ay dahan-daang buksan ang pinto. Bahagyang tumango si Hiteng nang marinig niya ito. Biglang naging tense ang atmosphere. Ang dalawang panloob na chi ay nagsimulang magbanggaan sa sandaling ito. Kahit na ang Pavilion Master ay tinamaan ng internal chi pill, ang internal chi sa kanyang katawan ay napakalakas pa rin. Napakahirap isipin na maaari pa rin siyang magkaroon ng ganoong lakas pagkatapos matamaan ng panloob na chi pill, hindi napigilan ni Teng na mapabuntong hininga. Kung hindi dahil sa panloob na chi pill, malamang na namatay kaming 7 sa kanyang mga kamay, sabi ni Shu Bilyo sa malalim na boses. Lahat, sabay-sabay tayong umatake. Bago siya matapos magsalita, nagkusa si Shu Bilyo na umatake. Hinawakan niya ang Azure Flame Dragon Fist sa kanyang kamay at dumiretso sa Pavilion Master. Sa sandaling ito, kumilos din si Elder Kuzang at ang iba pa. Halika, kahit mamatay ka sa labanan ngayon, huwag mo nang isipin na hawakan ang daliri ng Pavilion Master. Sigaw ng pangalawang Elder.
Ang kanyang buhok ay sumayaw ng ligaw habang ang kanyang half-step martial marquee strength ay ganap na ipinakita. Ilang sinag ng liwanag ang dumiretso sa Pavilion Master. Walang makikitang ekspresyon sa mukha ng Pavilion Master. Lumipad ang mga kamay niya sa hangin. Hindi lang kalahating segundo, isang Dushraptor ang lumitaw sa ere. Ang karakter na ito ay nagmula sa siyam na lihim ng Taoism at misteryoso at hindi maarap. Gumamit lamang ng kalahating segundo ang Pavilion Master para bumuo ng seal. Bang! Ilang sinag ng liwanag ang bumangga sa Dushraptor at nagdulot ng malakas na putok. Isang napakalaking puwersa ang agad na kumalat, at ang buong Divine Alchemist Pavilion ay halos nawasak sa sandaling ito. Deng deng deng! Si Shubeiji, Elder Ku, at ang iba pa ay napaatras ng ilang hakbang. Naramdaman nila ang napakalakas na presyon sa kanilang mga dibdib, na para bang ang kanilang mga panloob na organo ay nakatanggap ng isang malaking epekto. So strong! Sumimangot si Shubeiji. Sinabi rin ni Hiteng sa isang malalim na boses, hindi ko talaga alam kung gaano siya katikot sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Hindi talaga simple ang babaeng ito. Ipapaubaya ko sa iyo ang Pavilion Master. Ako na ang bahala kay Second Elder. Sumulyap si First Elder sa kanila at sinabing, sige. Tumango si Elder Ku. Pagkatapos, tumingin sila sa Pavilion Master ng Medicine God Pavilion na may mga seryosong mukha. Atake. Sa isang malakas na sigaw, nagsimula ang ikalawang pag-atake. Biglang lumitaw ang liwanag sa kalangitan habang ang ilang misteryoso at hindi maarap na mga spell ay dumiretso sa Pavilion Master. Isang bakas ng solemnidad ang sumilay sa mukha ng Pavilion Master. Sa bahagyang pagtapak ng kanyang malajade na paa, ang mga lilang lotus na bulaklak ay biglang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Voila! Ang mga bulaklak ng lotus ay kumalat sa lahat ng direksyon kasama ang Pavilion Master bilang sentro. Sa isang iglap, isang malakas na aura ang nabuo sa kanyang katawan. Sa pagitan ng langit at lupa, tila may puwersang nagkukupo sa forma sayon. Lahat ng mga spell ng Pavilion Master ay tila gumalaw sa kanyang isipan. Sa pagtapak sa Purple Lotus Flower, ang mga batis ng espiritual na apoy na nababalot ng kapangyarihan ng langit at lupa ay hindi nagmamadaling humarap sa mga spell ni Hiteng at ng iba pa. Isang lilang palad ang lumabas mula sa forma sayon at malakas na tumama sa katawan ni Kuya Ko. Agad na umatras ng ilang hakbang si Elder Ko, at isang subo ng dugo ang umagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang babaeng ito, ay talagang maaaring gumamit ng espiritual na apoy upang akitin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang paos na boses na iyon ay pumasok sa isip ni Hiteng. Medyo hindi magandang tingnan ang mga ekspresyon ng bawat isa. Kahit na 30% na lang ng lakas ng Pavilion Master ang natitira, buto pa rin siya na mahirap ngutin. Kung hindi dahil sa Broken Spirit Pill, natatakot ako na wala tayong mga kwalifikasyon para makipagkrusada. Hindi mapigilan ni Shubilyo na makaramdam ng matagal na takot. Ito ang unang beses na nagkita sila. Kung hindi pa huminto ang Pavilion Master, malamang na naging tambak na siya ng meat paste. Lahat, kahit anong halaga ang dapat nating bayaran, dapat nating ibagsak ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion. Malamig na sabi ni Elder Ko habang pinupunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang iilan sa kanila ay sabay na tumango. Mabilis na tumaas ang kanilang panloob na chi habang inaayos ang kanilang panloob na chi sa maximum. Kabanata 484, magsisimula na ang labanan. Magsisimula na ang labanan. Ang mga aura ng magkabilang panig ay naging sanhi ng pagsabog ng hangin. Dahil sa panloob na chi ng Spirit Severing Pill, ang aura ng Pavilion Master ay bahagyang hindi matatag. Atake. Tinamahan ng isang galit na dagindong, ang ikatlong pag-atake ay inilunsad. Ang bawat isa sa kanila ay nagsagawa ng kanilang mga trump card, at hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang nagbure sa kalangitan. Ang lugar na ito ay naging isang larangan ng digmaan. Rumble. Ang malakas na tunog ay umakit ng hindi mabilang na mga tao upang manood. Kahit na maraming ordinaryong tao ang dumating nang marinig nila ang balita. Nakatayo sila sa malayo at pinanood ang labanan.
Ang Medicine God Pavilion at ang sagradong pangkat ng mga scholar ay nasa digmaan. 6 na tao ang nagsasama-sama sa Pavilion Master ng Medicine God Pavilion ng mag-isa. Wow! Walang hiya. Pavilion Master, kaya mo yan. Ang mga alon ng panloob na chi ay lumundag. Bilang mga ordinaryong tao, hindi nila kayang tiisin ang kapangyarihang ito. Ang ilang mga tao ay nagsuka ng dugo mula sa malakas na presyon na ito. May mga namatay pa nga on the spot. Sa plaza, bahagyang napangiwi ang Pavilion Master. Dahan-dahan niyang inabot ang palad niya at biglang may nabuong harang sa palad niya. Pagkatapos, itinulak ng Pavilion Master ang kanyang palad pasulong at ang harang na ito ay lumitaw mula sa manipis na hangin at tinakpan ang katawan ng mga tao sa paligid. Sa sandaling ito, mayroon ka pa ring mood na magmalasakit sa mga langgam na iyon. Malamig na sabi ni Hiteng. Pavilion Master ng Medicine God Pavilion, hindi mo ba kami masyadong minamaliit? Malakas din ang sigaw ni Elder Ku. Habang nag-uusap sila ay muli silang dumating. Sa loob ng Pavilion Master's Formation, ipinakita nila ang ultimate technique ng kanilang buhay. Ang mahusay na labanan na ito, mula tanghali hanggang hating gabi, ay hindi pa rin matukoy ang mananalo. Ang makapangyarihang Pavilion Master ay nakatayo doon na parang isang Diyos. Sa isang pag-iisip, maaari niyang ipatawag ang kapangyarihan ng langit at lupa. Isa pang lilang palad ang inabot. Direktang binasag ng palad na ito ang mga tadyang ni Shu Billy. Damn it! Pinunasan ni Shu Billy ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Paano ito posible? Paano magkakaroon ng napakalaking agwat sa pagitan ng parehong antas ng paglilinang? Ito ay lampas lamang sa pangunawa ni Shu Billy. Simula nang tumuntong siya sa half-step martial marquee realm, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong kalaban. Maya-maya, madaling araw na. Maging ang mga nanunood ay hindi na nakatiis. Ang ilan sa kanila ay nakatulog pa sa mismong lugar. Halimaw lang ang babaeng ito. Lalong naging baliw si Hiteng. Una, nakilala niya ang malahalimaw na si Qingyu, at ngayon, nakilala niya ang isang malupit na master ng pavilion. Agad nitong sinira ang kanyang marupok na pagpapahalaga sa sarili. Sa di kalayuan, ang panloob na chi ng pangalawang elder ay nagsimulang maging hindi matatag. Humihingal siya nang mapuwersa siya sa malakas na pag-atake ng unang elder. Bang! Ang palad ng unang matanda ay mabangis na humampa sa dibdib ng pangalawang matanda. Ang katawan ng pangalawang elder ay agad na pinalipad, at ang kanyang dibdib ay halatang bumaba ng ilang puntos. Isang bibig ng sariwang dugo ang bumulwak mula sa kanyang lalamunan. Dapat mong malaman na hindi mo ako kapareha. Ang unang elder ay dahan-daang naglakad papunta sa harapan ng pangalawang elder. Ang pangalawang matanda ay bumangon mula sa lupa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "So ano? Papatayin kita kahit kailangan kong ipagsapalaran ang buhay ko." Umiling ang unang elder at sinabing, "Ano? Isasakripisyo mo ba ang buhay mo para sa kanya?" Ang Sage Scholarly Faction ay nangako sa akin na ako ang susunod na Pavilion Master ng Medicine God Pavilion. Basta handa kang huminto, kaya kitang gawing Deputy Sect Master. Kung ikaw at ako ay magkapit-bisig, tiyak na gagawin nating mas maluwalhati ang Medicine God Pavilion. Pinunasan ng pangalawang elder ang mga mantsa ng dugo at nginisyan, makipagkamay ka sa isang hayop na katulad mo. Kaya mas gugustuhin ko pang mamatay. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Elder. Si Internal Chi ay lumundag sa kanyang kamay habang malamig niyang sinabi, "Dahil hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo, maaari kang mamatay." Boom! Nagbanggaan ang mga palad ng magkabilang panig, ngunit halatang pagod ang pangalawang matanda. Sa ilalim ng hampas ng palad na ito, ang kanyang katawan ay nasira sa maraming lugar, at ang sariwang dugo ay tinina ng pula ang kanyang puting roba. "You reckless thing!" Lumapit ang unang elder. Tumingin siya sa pangalawang matanda mula sa itaas, at ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. "Pumunta ka sa impyerno." Sa sumunod na segundo, umungal ang unang elder at itinaas ang kamay para durugin ang pangalawang elder. Ang pangalawang matanda ay nawalan na ng kakayahang lumaban. Siya ay nahulog sa lupa, at ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa.
Sa sandaling ito, isang lilang liwanag ang hamarang sa harap ng pangalawang elder. Deng deng deng. Ang sinag ng liwanag na ito ay pinilit ang unang matanda pabalik ng ilang hakbang bago niya mapatatag ang kanyang katawan. Bago pa makapag-react ang unang elder, isang malaking purple na kamay ang inabot at dinala ang pangalawang elder sa gilid ng Pavilion Master. Sa sandaling ito, ang panloob na chi ng Pavilion Master ay nagsimulang maging hindi matatag. Ang Pavilion Master, na palaging kalmado ng tubig, ay bahagyang humihingal sa sandaling ito. Lord Pavilion Master, kawalang kaya ko, pagkakita nito, ang puso ng pangalawang elder ay parang tinaga ng kutsilyo at puno ng luha ang kanyang mukha. Bumalik ka, malamig na sabi ng Pavilion Master. Ang pangalawang elder ay natigilan at sinabi, ano? Pumunta ka sa aking pavilion at huwag kang lalabas. Malamig na sabi ng Pavilion Master. Nagbago ang ekspresyon ng pangalawang elder at nagmamadali siyang nagsabi, hindi, paano kita iiwan? Kumunot ang noo ng Pavilion Master at sinabing, huwag kang magsalita ng walang kwentang bagay, scram. Ikinaway ng Pavilion Master ang kanyang kamay at isang lilang apoy ang bumalot sa pangalawang elder at itinapon siya palabas. Ang ekspresyon ng pangalawang matanda ay sobrang pangit. May gusto siyang gawin, ngunit napagtanto niyang wala siyang magagawa. Sa ganitong paraan, kailangang harapin ng Pavilion Master ang 7 half-step martial marquises. Kung ang Pavilion Master ay nasa kanyang peak state, hindi ito magiging problema. Gayunpaman, ang lakas ng Pavilion Master ay 30% lamang. Paano niya ito haharapin? Chinyu, kailangan mong lumabas sa iyong closed-door cultivation sa lalong madaling panahon. Ang pangalawang elder ay tumitig sa direksyon ng bodega at nagdikit ang kanyang mga ngipin. Uwi, ang bodega ay tila ibang mundo. Kahit na matindi ang labanan sa labas, hindi man lang naapektuhan ang bodega. Kahit isang tunog ay hindi marinig. Sa sandaling ito, si Chinyu ay pumasok na sa closed-door cultivation sa loob ng 1 linggo. Ang kanyang panloob na chi ay halatang tumaas, ngunit siya ay isang hakbang pa rin mula sa pagiging isang half-step martial marquis. Naiwan ang mga butil ng pawis sa noo ni Chinyu. Ang ganoong cultivation, kahit na mayroon siyang mental cultivation method, hindi pa rin nakayanan ni Chinyu. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na huminto kahit sandali. Dahil nandito siya, hindi niya naramdaman ang paglipas ng oras. Hindi rin niya alam kung ilang oras ang natitira bago ang 1 buwan. Bilisan mo, kailangan kong magmadali. Nagsimulang mabalisa si Chinyu. Sinubukan niyang huminga at ayusin ang estado ng kanyang pag-iisip para kumalma ito. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, sa wakas ay huminahon ang kalagayan ng pag-iisip ni Chinyu, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay nagsimulang makarating sa tamang landas. Sa labas ng mundo, ang malaking labanan ay nagaganap sa loob ng 3 buong araw. Ito na siguro ang pinakamahabang labanan sa nakalipas na ilang taon. Si Hiteng at ang iba pa ay lubos na nasugatan. Ang guya ni Shu Bili ay nabali at ang kalahati ng kanyang braso ay nabasag. Ang higit na nagdusa ay ang nakatatandang ko. Ang kalahati ng buto ng mukha niya ay direktang nabasag ng sampal ng Pavilion Master. Siya ay tumingin lubhang horrified. Hindi rin masyadong maganda ang kondisyon ng Pavilion Master. Sa 30% lamang ng kanyang lakas, sa paulit-ulit na pag-atake ng 7 tao, tinamaan din siya sa dibdib. May bakas ng dugo ang lumabas sa bibig niya. Ang pinakamahalaga, ang epekto ng Spirit Severing Pill ay patuloy na nag-ferment sa kanyang katawan, na naging sanhi ng bahagyang pagkagulo ng internal chi sa kanyang katawan. Kabanata 485, isa pang half-step martial marquis. May bakas ng dugo sa puting nyebe na mukha ng Pavilion Master. Gayunpaman, wala siyang balak na umatras. Puno pa rin ng paghamak ang singkit niyang mga mata. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito, malamig na sabi niya. Napagod na sila sa 3 araw na labanan. Kung magpapatuloy ito, mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Umuwi muna tayo, sabi ni elder ko na medyo masakit. Masyadong matindi ang mga sugat sa kanyang katawan. Maraming beses na siyang pinalipad ng Pavilion Master at halos gumuho ang kalahati ng kanyang katawan. Nagkatinginan ng iba at tila sang-ayon sa mungkahing ito.
Ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion ay talagang nabubuhay sa kanyang reputasyon, malamig na sabi ni Xu Beishang. Ngunit hindi matitinag ang pagnanais ng ating sektang Saint Confucian na makipagkrusada. Kahit gaano ka pa katatag, siguradong babalikan ka namin. Malamig na sinabi ni Elder Ko, pagkalipas ng 3 araw, muli tayong sasalakay. Sa oras na iyon, hindi kami aalis hanggat hindi ka namin nakikita. Pagkasabi nito ay nagkatinginan ang iilan at tumalikod na para umalis. Hindi sila hinabol ng Pavilion Master. Nakatayo lang siya doon ng malamig. Hindi rin maganda ang kalagayan niya. Malubhang nasugatan na ang kanyang katawan. Pagkatapos lamang na umatras si Elder Ko at ang iba pa ay nagpakawala ang Pavilion Master ng mahinang ungol at lumuwa ng isang subo ng dugo. Kasunod ng pagkawala ng lilang liwanag sa kanyang katawan, ang malaking labanang ito ay pansamantalang natapos. Lord Pavilion Master. Nagmamadaling lumabas ang pangalawang elder. Nagmamadali niyang inalalayan ang Pavilion Master at nag-aalalang sinabi, Lord Pavilion Master, Are you alright? Kinawian ng Pavilion Master ang kanyang kamay at sinabing, bumalik muna tayo. Dumating silang dalawa sa taas ng pavilion. Sa sandaling ito, tanging ang Pavilion Master, Second Elder, at ang dalawang apprentice alchemist na namamahala sa pagtingin sa Pavilion Master ang naiwan sa malaking Divine Alchemist Pavilion. Hindi ko talaga akalain na ang unang Elder na iyon ay magiging sobrang kasuklam-suklam. Ang pangalawang Elder ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, kung hindi dahil sa palihim niyang pagdedroga sa atin, hindi tayo mahuhulog sa ganoong posisyon. Hindi umimik ang Pavilion Master. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinubukang iwaksi ang sirang spirit pill sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, ang paraan ng spirit severing pill na ito ay lubhang nakakalito. Kung wala ang antidote, imposibleng mabawi ang kanyang lakas. Lord Pavilion Master, pupunta ako at magtitipon ng mga tao ngayon din. Malamig na sabi ng pangalawang elder. Gayunpaman, umiling ang Pavilion Master at tahimik na sinabi, kung may gustong tumulong, matagal na silang dumating. Agad na hindi nakapagsalita ang pangalawang elder. Tama yan. Ang labanang ito ay tumagal ng 3 buong araw. Sino ang hindi makakaalam? Kung talagang gusto nilang tumulong, bakit kailangan pa nilang imbitahan? Ang kasinungalingan ng kanilang mga damdamin ay malinaw na ipinakita sa sandaling ito. Tila nanunood ang lahat, naghihintay kung sino ang mananalo sa huli. Kung ang sekta ng Saint Confucian ay itutulak pabalik, tiyak na mayroong isang tao na tatakbo sa Divine Medicine Pavilion at sasalakayin ang sekta ng Saint Confucian. Ngunit kung ang banal na pavilion ng gamot ay nasa isang dehado, kung gayon ang lahat ng mga pabor ay maglalaho sa manipis na hangin. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang handang masaktan ang sekta ng Saint Confucian para sa isang taong malapit ng mamatay. Panginoong Pavilion Master, ano ang gagawin natin ngayon? Medyo nag-aalalang sabi ng pangalawang elder. Natahimik sandali ang Pavilion Master. Bigla siyang tumingin sa pangalawang elder at malamig na sinabi, manatili ka rito. Simula ngayon, huwag ka nang umalis. Natigilan ng pangalawang elder at medyo nalilitong sinabi, bakit? Hindi nagpaliwanag ang Pavilion Master, ngunit ang kanyang mga salita ay parang ipinapaliwanag niya ang kanyang libing. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Ang Sage Scholarly Faction ay nagsabi na sila ay sasalakay muli pagkaraan ng 3 araw, ngunit sa isang kisap mata, isang buong linggo na ang lumipas, ngunit ang mga tao mula sa Sage Scholarly Faction ay hindi pa rin nagpapakita. Ang dahilan ay walang iba kundi ang nakatatandang ko at ang iba pa ay malubhang nasugatan. Kahit na sa tulong ng unang elder sa pagpino ng gamot, hindi gumaling ang kanilang mga sugat sa maikling panahon. Ang babaeng ito ay talagang hindi masusukat ng sentido komon. Malamig na sabi ni Elder Ko. Malamig na tumawa si Hiteng at sinabing, siya ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion kung tutuusin. Dapat mong malaman na ang Medicine God Pavilion ay hindi pa naitatag ng matagal. Maaaring gawing kilala ng isang babae ang gamot na God Pavilion sa isang maikling panahon. Paano ito magiging simple? Ito rin ang disbentahan ng Medicine God Pavilion. Dahil ang Pavilion Master ang nagtatag, ang Medicine God Pavilion ay walang anumang pundasyon.
Kaya naman, wala silang mahanap na anumang kayamanan na naiwan upang maiwasan ang pagsalakay ng iba. Umasa lamang sila sa malupit na lakas ng Pavilion Master ng Medicine God Pavilion. Kung wala ang sirang spirit pill, ang iilan sa US ay maaaring hindi makatagal ng isang araw. Nadama ni Shu Billy ang mga alon ng matagal na takot. Gumisi si Elder Ko sa gilid, isang araw. Sa palagay ko mamamatay ka sa isang palitan. Tinulyapan ni Shu Beigo si Kuya Ko ngunit hindi ito umimik. Bagamat ayaw niyang aminin, iyon ang katotohanan. Kapag gumaling na ang lahat mula sa kanilang mga pinsala, ipagpatuloy ang pag-atake sa Divine Alchemist Pavilion. Utos ni Elder Ko. Ang iilan sa kanila ay nanatiling tahimik at maaaring ituring na sumang-ayon. Uwi. Sa sandaling ito, mahigit kalahating buwan na ang lumipas mula nang mag-isa si Chinyu. Dahil sa sobrang paggamit ng chi, espiritual na enerhiya, halos transparent ang buong katawan ni Chinyu. Ang kanyang mga laman loob ay makikita sa isang sulyap. Sa ika-20 araw ng closed-door cultivation ng Chinyu, si Elder Ko at ang iba ay dumating muli sa Divine Alchemist Pavilion. Mukhang inaasahan na ito ng Pavilion Master. Tumayo siya sa gitna ng plaza at tahimik na naghintay. Sa pagkakataong ito, tila humina ang panloob na chi ng Pavilion Master. Hindi man lang maipakita ng kanyang lakas ang 20% ng kanyang peak stage strength. Laban sa 7 half-step martial marquises, halos manipis ang tsansa ng Pavilion Master na manalo. Pavilion Master ng Medicine God Pavilion, mas mabuting sumama ka sa amin. Sabi ni Hiteng na may mahinang ngiti. Ang Spirit Severing Pill ay ganap ng sumangga sa iyong katawan. Hindi na masama kung kaya mo pang tumayo. Malamig na sinabi ng Pavilion Master, kung gusto mong lumaban, lumaban tayo. Bakit ang dami mong sinasabing kalokohan? Bago niya natapos ang kanyang mga salita, ang katawan ng Master ng Pavilion ay muling nagliwanag sa isang lilang liwanag. Para siyang nakatapak sa isang pormasayon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang ilaw ay tila mas dimmer. Hahaha. Nang makita ito, hindi napigilan ni Kuya Ko ang tumawa ng malakas. Mukhang tama siya, Teng. Habang tumatagal ito, mas magiging masama ito para sa iyo, walang pakialam na sabi ni Elder Ko habang nasa likod niya ang mga kamay. Boom! Nang matapos magsalita si Elder Ko, isang lilang apoy ang bumungad sa kanya. Ang ekspresyon ni Elder Ko ay lubhang nagbago. Nagmamadali siyang nagtaas ng kamay at nag-react. Deng deng deng. Kahit na ang panloob na chi ng Pavilion Master ay napakahina, pinilit pa rin itong umatras ng ilang hakbang si Elder Ko. Napakagandang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion. Lahat, gumawa ng iyong ilipat. Sa malakas na sigaw, muling sumugod si Kuya Ko at ang iba pa sa Pavilion Master. Ang labanang ito ay lumampas sa kanilang inaasahan. Akala nila ay maaalis nila ito sa maikling panahon, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpatuloy ang mahusay na labanan mula umaga hanggang gabi. Ang glow sa katawan ng Master ng Pavilion ay lumabo, at isang maliwanag na pulang bulaklak ang namukadkad sa kanyang dibdib. Ang kanyang dugo ay nakabalangkas sa kanya sa isang kulay dugo na kagandahan, na lumilitaw na medyo malungkot sa magulong hangin. Ngunit ang kanyang hindi sumusukong puso ay nagparamdam sa lahat na medyo walang magawa. Ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion ay tunay na tumutupad sa kanyang reputasyon. Habang sila ay nakakaramdam ng pagkabalisa, isa pang tao ang sumali sa labanan. Paglingon nila, nakita nila ang isang lalaki na tahimik na nakatayo doon. Magandang umaga sa inyo mga idol. Salamat sa Diyos at na-monetize na itong channel ko. Sana support nyo ako mga idol. No skip ads para may income tayo. Maglalagay din ako ng advance upload sa members channel. Paudi kayo mag-avail ng membership for only 79 pesos, no ads, free shoutout sa new member hihihi, siya mga idol. Kabanata 486, Mahuli ng Buhay. Kahit na medyo stable ang internal chi ng lalaking ito, masasabi pa rin na isa rin siyang half-step martial marquis. Sino ka? Tanong ni Elder Ko na nakakunot ang noo. Walang ingay ang lalaking ito. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, ayoko lang sa Pavilion Master ng Medicine God Pavilion.
Naniniwala akong lahat ay walang tutol sa pagtulong sa kanya. Siyempre wala akong tutol. Medyo natuwa kaagad si elder ko. Bagamat hindi niya alam kung sino ang kabilang partido, basta't ito ang kalaban ng Pavilion Master ng Medicine God Pavilion, magiging kaibigan nila ito. Gusto mo pa bang maglagay ng matitigas na pagtutol? Kaharap mo na ngayon ang 8 half-step martial marquises. Malamig na sabi ni Shu Billy. Upang makapag-atake ng 8 half-step martial marquises sa parehong oras, karapat-dapat ka nang ipagmalaki. Sabi din ni Hiteng na may mahinang ngiti. Walang sinabi ang Pavilion Master. Isang matalim na palad lang ang tumugon sa kanila. Hindi mo kilala si kamatayan. Sabay-sabay silang 8. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang nagpapaliwanag sa gabi. Sa huli ay hindi sila nagawang talunin ng Pavilion Master gamit ang 2 kamao. Ang kanyang figure ay patuloy na umatras, at isang matamis na lasa ay nagmula sa kanyang lalamunan. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Tandaan, hulihin siyang buhay. Malamig na sabi ni elder ko. I activate ang spell ng magkasama at ilayo siya. Nagkatinginan ang mga tao mula sa sekta ng Saint Confucianism at tumayo sa 5 magkakaibang posisyon. Walala. Habang isinaaktibo nila ang spell, ang mga kedena ay sumugod sa kanilang mga dibdib. Ito ang natatanging porma sayo ng sekta ng Saint Confucianism, na tinatawag na pagbuo ng paglock ng Diyos. Ang 5 kedena ay nakagapos sa 4 na paa at puting leeg ng Pavilion Master. Pinaandar ni elder ko at ng iba pa ang kanilang panloob na chi, at ang mga tanikala ay naging mas makapal ng ilang talampakan. Sumuko ka na. Hindi mo na kayang pigilan ang pagbuo ng nagsasara ng Diyos ngayon. Sigaw ni Shu Bilyo. Gayunpaman, ang Pavilion Master ay hindi isang taong madaling sumuko. Ginalaw niya ang kanyang katawan, at ang 5 kedena ay nagpakawala ng malakas na kalabog. Hindi maganda. Sa ilalim ng makapangyarihang internal na chi ng Pavilion Master, ang 5 half-step martial marquises ay aktwal na umindayog pabalik-balik. Hiteng? Bakit nakatayo ka pa dyan? Nang makita ang eksenang ito, nagmamadaling sumigaw si kuya ko. Isang hakbang pasulong si Hiteng. Tumayo siya sa harap ng Pavilion Master at walang pakialam na sinabi, kung handa kang ibigay si Chinyu, maibibigay ko pa rin sa iyo ang antidote ngayon. Pagkasabi nito, sinulyapan niya si kuya ko at ang iba pa sa himpapawid at pagkatapos ay sinabing nakangiti, hanggat mababawi mo ang iyong lakas, ang mga isdang mongrel na ito ay hindi karapat-dapat na banggitin. Gayunpaman, malamig na sinabi ng Pavilion Master, ilang beses mo gustong ulitin ko ang parehong mga salita. Naging malamig ang ekspresyon ni Hiteng. Gumuso siya at sinabing, kung gayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Isang mahabang espada ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kanyang kamay. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang palad at ang mahabang espada ay tumusok sa tiyan ng master ng pavilion. Sa wakas, hindi na nakahawak ang Pavilion Master na lubhang nasugatan. Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Ang kanyang mukha ay sobrang mapatla, at ang kanyang panloob na chi ay napakahina sa sandaling ito. Ang mga kedena ay unti-unting tumahimik. Si elder ko at ang iba pa sa himpapawid ay hindi napigilan na makahinga ng maluwag. Damn it! Isa lang siyang pervert. Pinunasan ni Shu Billy ang pawis sa kanyang noo at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Inubos ng 8 half-step martial marquises ang lahat ng kanilang lakas para sa wakas ay makuha ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion. Susunod, oras na para harapin ang Chinyu na iyon, madilim na sabi ni elder ko. Sinabi ni Hiteng na may mahinang ngiti, akin ang Chinyu na ito. Gusto ko siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Kung gusto mo, walang ekspresyon na sabi ni elder ko. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa direksyon ng bodega. Nakatayo sa pintuan ng bodega, sinabi ni Teng na may panunuya, Chinyu, ang taong tulad mo ay hindi dapat mabuhay sa mundong ito. Gusto mong humakbang sa half-step martial marquis realm. Paumanhin, natatakot ako na wala kang pagkakataon. Habang nagsasalita siya, kumikinang ang palad ni Teng. Sa sumunod na segundo, isang nakakatakot na puwersa ang mabangis na bumagsak patungo sa pinto. Dong! Isang malakas na tunog, parang kulog sa patag na lupa.
Kumalat ito sa higit sa kalahati ng bayan ng Qinghe. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang pinto ng bodega. Kumunat ang noo niya at sinabing, paano ito nangyari? Muli niyang inipon ang kanyang chi at binasag ito sa pinto. Gayunpaman, hindi pa rin gumagalaw ang pinto. Ang tigas nito ay lampas sa imahinasyon. Ano, hindi mo man lang matalo ang isang pinto. Gumuso si elder ko. Lumiwanag ang kanyang anyo at nakarating sa harap ng pinto. Pagkatapos, gumamit siya ng spell at binasag ito sa pinto. Gayunpaman, ang resulta ay pareho. Hindi gumagalaw ang pinto. Gaano man kalakas ang spell, hindi nito nagawang iling ang pinto kahit kaunti. Paano ito? Medyo pangit ang mga ekspresyon ng lahat. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga half-step martial marquises. Ang 8 kalahating hakbang na martial marquises ay hindi man lang matalo ang isang pinto. Kung ito ay malalaman, ito ay magiging isang katawa-tawa. Ano ba talaga ang nangyayari? Malamig na tanong ni Hiteng sa kanyang puso. Ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion ay nagtayo ng isang ipinagbabawal na puwersa. Ang ipinagbabawal na puwersang ito ay gumagamit ng pamamaraan ng dawist at kumukuha sa kapangyarihan ng langit at lupa. Sa inyong dalawa lang, hindi mo na ito masisira, ang paos na boses na iyon, sa isip ni Hiteng. Kumunot ang noo niya at sinabing, wala na bang ibang paraan? Hehe. Meron, subukan ko. Baka may pagkakataon, sabi ng paos na boses na iyon. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Hiteng. Malamig siyang tumingin sa unang elder at sinabing, paano bubuksan ang pintong ito? Paano ko malalaman ang mga pamamaraan ni Lord Pavilion Master? Sabi ng unang elder sa masamang mood. Sapat na. Sa sandaling ito, ikinaway ni kuya ko ang kanyang kamay. Tinulyapan niya ang Pavilion Master na nahimatay na at sinabing may malamig na ngiti, hanggat ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion ay nasa ating mga kamay, nag-aalala ka ba na hindi natin mabubuksan ang pintong ito? Ibalik muna natin siya sa sekta ng Saint Confucian at dahan-daang tanungin siya pagdating ng oras. Bagamat medyo ayaw niya, sa ngayon lang niya ito magagawa. Uwi, ang iilan sa kanila ay umalis sa Divine Medicine Pavilion. Sa pavilion, namumula ang mukha ni Second Elder. Lord Pavilion Master, lumuhad siya sa lupa at hindi napigil ang mapaluha sa sakit. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, pinunasan ng pangalawang elder ang kanyang mga luha at tumayo mula sa lupa. Sinabi ni Lord Pavilion Master na hanggat lalabas si Chinyu sa pag-iisa, babalik ang lahat. Tumingin ang pangalawang elder sa direksyon ng bodega. Matagal nang inaasahan ng Pavilion Master na siya ay mahuhuli ng buhay, kaya naghanda na siya ng maaga. Chinyu? Dapat bilasan mo, bilasan mo. Pinunasan ng pangalawang elder ang kanyang mga luha. Kabanata 487, Pavilion Master at Gokanghay. Mabilis na kumalat ang balita na ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion ay inalis. Talagang natalo ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion. Sayang naman. Ayon sa alam ko, kinubkob ng 8 half-step martial marquises ang gamot na God Pavilion noong araw na iyon. Ang Pavilion Master ay nakipaglaban sa 8 tao ng mag-isa at hindi kailanman gumawa ng anumang mga hakbang sa pagpatay. Kung hindi, mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Hindi lamang iyon, narinig ko na ang Pavilion Master ay tila nalason ng ilang lason, at hindi niya naipakita ang kalahati ng kanyang pinakamataas na lakas. Hindi ko talaga inaasahan na ang Medicine God Pavilion, na may napakalawak na network ng mga tao, ay hindi magkakaroon ng kahit isang tao na darating kapag may nangyari. Masiglang nag-usap ang lahat, na nagpapahayag ng kanilang awa sa gamot na God Pavilion. Ngunit naiintindihan nilang lahat sa kanilang mga puso na kung mas malakas ang tao, mas mataas ang kanilang katayuan. At kung mas mataas ang katayuan, mas pinahahalagahan nila ang mga benepisyo. Sa kanilang mga mata, walang emosyong magsalita. Paaralan ng Saint Confucian. Hindi alam ng Pavilion Master kung gaano katagal ang lumipas bago siya dahan-daang nagising. Siya ay ikinulong sa piitan ng paaralan ng Saint Confucian, at ang kanyang paligid ay itim. Ngunit kakaibang kalmado ang mukha ng Pavilion Master, at walang bakas ng gulat ang makikita. Sa sandaling ito, isang tunog ang nagmula sa labas.
Sa isang sulyap, nakita niya ang nakatatandang ko na papasok. Gising ka na. Nang makita ang pavilion master na nagising, hindi maiwasang mapangiti si kuya ko. Hehe, hindi ka ba masyadong proud? Bakit ka naging bilanggo ngayon? Samandal si elder ko, walang humpay na nanunuya. Tinulyapan ng pavilion master si kuya ko at walang pakialam na sinabi, pumasok kang mag-isa. Nililigawan mo ba si kamatayan? Natigilan si elder ko. Magsasalita pa sana siya, lumipad ang buong katawan niya. Bang! Mabangis na binasag ng katawan ni elder ko ang pader sa likod niya. Isang bibig ng dugo ang umagos mula sa gilid ng kanyang bibig. Hindi man lang nakita ni elder ko kung kailan at paano umatake ang pavilion master. Kahit na ako ay maging isang bilanggo, ito ay hindi isang bagay na walang kabuluhan tulad ng maaari mong hawakan. Walang pakialam na sabi ng pavilion master. Pinunasan ni elder ko ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabing may kaunting galit, ano ba ang yabang mo? Hanggat ako ang nag-uutos, kaya kitang mamatay sa kulungang ito. Sa puntong ito, dinilaan ni elder ko ang kanyang mga labi at sinabing may masamang tingin, balita ko na virgin ka pa, tama ba? Maghintay hanggang sa mabugbog kita, pagkatapos ay maaari mong i-enjoy ang iyong unang pagkakataon. Nanlamig ang mukha ng pavilion master at malamig niyang sinabi, gusto mo na bang mamatay? Hahaha, ano ang magagawa mo sa akin? Gumisi si elder ko. Sa sandaling ito, muling bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng puting damit. Nang makita ang lalaking ito, nagmamadaling bumati si elder ko ng may paggalang, pagbati, guro ng sekta. Kinawian ng sect master ang kanyang kamay at sinabing, maaari ka munang umalis. Matapos paalisin si elder ko, ang sect master na si Gokanghay ay naglakad papunta sa harapan ng pavilion master. Jiyu Hong? Long time no see? Walang pakialam na sabi ni Gokanghay. Jiyu Hong. Ibinuko talaga ni Gokanghay ang kanyang bibig at tinawag ang pangalan ng pavilion master. Sumulyap ang pavilion master kay Gokanghay at walang pakialam na sinabi, mukhang naaalala mo pa rin ang sama ng loob noon. Nang marinig ito, agad na sumili ang mukha ni Gokanghay na may bakas ng galit. Pinandilatan niya ang pavilion master at umungal, Jiyu Hong. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako haantong sa ganito. Dahil sa iyo, hindi ko kayang magkaroon ng sariling anak. Walang pakialam na sinabi ni Jiyu Hong, sino ang nagtanong sa iyo na maging isang basura? Basura. Agad nang umisi si Gokanghay. Ako ay isang bagong martial marty ngayon. At ikaw ay isang bilanggo. Hindi nagalit si Jiyu Hong. Tinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, sa tingin mo ba wala akong pagkakataon na maging isang martial marty? Natigilan si Gokanghay. Kumunat ang noo niya at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Walang pakialam na sinabi ni Jiyu Hong, hindi ko kailangang ipaliwanag sa iyo. Malinaw na ikinagalit ng pavilion master si Gokanghay. Isa ka ng bilanggo, at nangangahas ka pa ring maging napakayabang. Ikinuyom ni Gokanghay ang kanyang kamao at sinabi, gusto kong makita kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Napangiti si Jiyu Hong at sinabing, okay, gusto ko ring makita kung kailan ka magkakaroon ng sarili mong anak. Nininigas ang katawan ni Gokanghay, at pagkatapos ay huminga siya ng malamig. Tumingin siya sa katabi niyang bantay at sinabing, mula ngayon, bawal mo siyang bigyan ng isang subo ng kanin o isang subo ng tubig. Yes! Sigaw ng dalawang guard. Uwit. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. At si Chinyo ay nag-iisa sa kabuoang 27 araw. 3 araw na lang ang natitira mula sa isang buwan. Sa mga ilang araw na ito, kinuha ng unang elder ang gamot na God Pavilion at inihayag sa publiko na siya ang bagong pinuno ng pavilion. Hindi lamang iyon, naalala niya ang lahat ng mga parmasyutiko na orihinal na nagbakasyon. Sa plaza ng Medicine God Pavilion, ang unang elder ay nasa likod ng kanyang mga kamay at nasa mataas na espiritu. Sa ibaba niya ay 12 ng mga alchemist mula sa gamot na God Pavilion. Mula ngayon, ako na ang magiging bagong pavilion master ng Medicine God Pavilion, mahinang sabi ng unang elder. Namayani ang katahimikan sa ibaba at walang nagsasalita.
Ang unang elder ay nagsabi na may bahagyang pagkadismaya, bakit, hindi mo ba narinig? Kailangan mo bang sabihin ko ulit? Unang elder, pinagtaksilan mo na si Lord Pavilion Master. Bakit ka nakatayo dito at sinasabing ikaw ang bagong Pavilion Master? Tama, kinikilala lang namin si Lord Pavilion Master. Ang unang elder ay namumula habang malamig na sinabi, bakit, kung wala si Ji Yuhong, wala na bang gamot na God Pavilion? Ang Medicine God Pavilion ay nilikha mismo ni Lord Pavilion Master. Hindi ito dapat mahulog sa mga kamay ng isang magnanakaw na tulad mo. Sigaw ng isa sa ibaba. Nang marinig ito, agad na nagalit ang unang elder. Agad niyang tinaas ang kamay niya at sinampal. Pitik. Sa sampal na ito, biglang sumabog na parang pakwan ang ulo ng master ng gamot. Inilibot ng unang elder ang kanyang tingin sa karamihan at malamig na sinabi, sino pa ang hindi kumbinsido? Nagkaroon ng kumpletong katahimikan sa ibaba. Walang nang ahas na magsalita. Unang elder, nag-a-apply akong umalis sa Medicine God Pavilion. Sa sandaling ito, isang binata ang namumukod tango. Mabangis niyang ibinato ang token sa kanyang baywang sa lupa. Bi-withdraw din ako. Bi-withdraw din ako. Sa ilang sandali, halos lahat ng alchemist ay naglabas ng kanilang mga token at pinagdurog-durog ang mga ito. Galit na galit si First Elder kaya nanginginig ang buong katawan niya. Bigla siyang sumigaw sa galit, kung may manggahas na umatras, papatayin ko. Ano, wala man lang tayong karapatang mag-withdraw. Galit na saway ng someone below. Ang unang elder ay tumingin sa kanya ng malamig at pinaikit ang kanyang mga mata habang sinasabi niya, sa tingin ko gusto mong mamatay. Kumikislap ang liwanag sa palad ng unang matanda habang bumubulusok ang mga agos ng layuning pagpatay. Lahat, mangyaring makinig sa mga pagsasaayos ng unang elder. Sa sandaling ito, lumabas ang ikalimang matanda. Inilibot niya ang kanyang tingin sa lahat at sinabi sa malalim na boses, lahat, huwag magmadali. Pakinggan ang mga salita ng unang elder. Ang pagtatatag ng Divine Alchemist Pavilion ay hindi madali. Sayang naman ang pakalat-kalat ng ganyan. Bamantong hininga ang ikalimang matanda. Napuno ng galit ang mga tao sa ibaba. Pinagsabihan nila, ikalimang elder, gusto mo rin talagang maging taksil. Bagay ka talagang walang spine. Ano? Nanay ka dahil may gatas ka. Sunod-sunod na itinutok ng lahat ang kanilang mga sibat sa ikalimang matanda. Ngumiti ng mapait ang ikalimang matanda. Hindi niya namamalayan na tumingin sa direksyon ng bodega at bamulong, 3 araw na lang ang natitira. Kung makakatagal pa siya ng 3 araw, lalabas si Chinyu sa pag-iisa. Kabanata 488, lumabas si Chinyu sa pag-iisa. Ang ikalimang matanda ay nagkalkula ng oras. Napakalinaw niya na kung talagang umalis ang mga alchemist na ito, ang Divine Medicine Pavilion ay ganap na mabubuwag. Ito ang maingat na pagsisikap ng Pavilion Master. Kaya naman, mas gugustuhin ng ikalimang matanda ang kahihiyan kaysa hayaang manatili ang mga alchemist na ito. Mabuti ang ginawa mo. Tinapot ng unang elder ang balikat ng ikalimang elder. Hindi nagsalita si fifth elder. Bagamat pareho silang matanda, ang unang elder ay isang elder na nagpapatupad ng batas. Siya ay isang kinatawan ng lakas at hindi isang taong makakalaban niya. Bagamat pansamantalang huminahon ang master ng medisina, hindi nila kinikilala ang unang elder sa kanilang mga puso. Sa gusali ng Pavilion Master. Ang unang elder ay tumalon at tumalon. Umupo siya sa upuan na dating inuupuan ng Pavilion Master at marahang hinaplos ang rattan chair na ito. Baka sa mukha niya ang hindi maipaliwanag na kasiyahan. Ganito ba ang pakiramdam ng Pavilion Master? Umupo ang unang elder sa tomba-tomba at nakatingin sa malayo habang mahinang sinabi. Nakaupo dito, matatanaw niya ang buong bayan ng Qinghe. Ang pakiramdam na ito ng pagiging mataas at makapangyarihan ay naging sanhi ng pagkawala ng unang elder sa kanyang sarili sa isang sandali. Pagkaraan ng mahabang panahon na nakaupo rito, tumalikod ang unang matanda at lumabas. Nakarating siya sa isang side room ng Medicine God Pavilion. Ito ang Medicine God Pavilion's confinement room, ngunit ngayon ito ay naging bilangguan na nagpakulong sa pangalawang elder. Hindi mo pa ba naiisip? Tumingin ang unang elder sa pangalawang elder na napuno ng dugo at walang pakialam na sinabi.
Dilat na dilat ang mga mata ng pangalawang matanda. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Ikaw na Taksil, hindi ka tao, ikaw ay isang hayop. Labis ang tiwala sa iyo ng Pavilion Master, pero talagang nakagawa ka ng ganoong pagkakanulo. Mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan." Ang unang matanda ay hindi nagalit. Napangiti siya ng mahina at sinabing, "Nasa nakaraan na si Ji Yuhong. Mula ngayon, ako na ang Pavilion Master ng Medicine God Pavilion. Karapat-dapat ba para sa iyo na magdusa ng gayong paghihirap para sa isang taong nasa nakaraan na?" Malamig na ngumisi ang pangalawang matanda at sinabing, "Huwag kang maging mayabang ng maaga." Malapit nang lumabas si Qin Yu sa pag-iisa. Pagkatapos niyang lumabas sa pag-iisa, mamamatay ka ng walang pag-aalinlangan. Tumawa ang unang elder, "Sa palagay mo ba ay natatakot ako sa kanya? Low-level na tao lang siya na pinapaboren, paano siya magiging kalaban ko?" Ang pangalawang elder ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Hanggat si Qin Yu ay tumuntong sa kalahating hakbang na Martial Marquis Realm, tiyak na mamamatay ka." "Talaga? Gusto ko itong makita," malungkot na sabi ng unang elder. "Bibigyan kita kagabi. Kung pipilitin mo pa, huwag mo akong sisihin sa pagiging rude ko." Pagkasabi nito, tumalikod ang dakilang elder at umalis. Nitong mga nakaraang araw, sinubukan din ng dakilang elder na buksan ang pinto ng bodega, ngunit sa kasamaang palad, nabigo siya. Walang magawa, naisipan niyang tumawag ng reinforcements. Noong una ay gusto niyang pumunta sa sekta ng Saint Confucian, ngunit sa pag-iisip, hindi ba may 10 half-step martial marquises malapit sa Medicine God Pavilion? Hanggat sila ay nasa paligid, kung gayon si Qin Yu ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Kaya, agad na natagpuan ng dakilang elder ang mga half-step martial marquises mula sa sekta ng Hongyi, at agad na nagkasundo ang dalawang panig. Hanggat lumabas si Qin Yu sa pag-iisa, ang 10 half-step martial marquises na ito ay agad na tatango sa Divine Alchemist Pavilion at aalisin si Qin Yu. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at ang dating maluwalhating banal na Alchemist Pavilion ay tila humihina sa sandaling ito. At mas malala pa ang kalagayan ng Pavilion Master sa sekta ng Saint Confucian. Makalipas ang ilang araw, hindi man lang siya nakainom ng kahit isang subo ng tubig. Nawalan na ng kulay ang labi niya. "Ji Yuhong, kung handa kang magmakaawa sa akin, baka bigyan kita ng isa pang pagkakataon." Tumayo si Gokanghay sa pasukan ng bilangguan at walang pakialam na sinabi. Sumulyap si Ji Yuhong kay Gokanghay at walang ekspresyon na sinabi, "Gokanghay, tila nakalimutan mo na kung paano ka lumuhad sa harap ko at humingi ng awa noon." Sa puntong ito, huminto sandali si Ji Yuhong at sinabing may mahinang ngiti, "Bakit hindi ka personal na pumunta sa krusada laban sa Divine Alchemist Pavilion? Dahil ba hindi ka pa rin nangangahas na harapin ang psychological trauma mula noon hanggang ngayon?" Nang ilabas ang paksang ito, medyo naging pangit ang ekspresyon ni Gokanghay. Gaya nga ng sinabi ni Ji Yuhong, kahit na nakatuntong na siya sa half-step martial marquis realm ngayon, palaging may bakas ng hindi masabi na takot sa kanyang puso kapag kaharap si Ji Yuhong. "Ji Yuhong, huwag mong isipin na hindi ako mangangahas na patayin ka." Malamig na sabi ni Gokanghay. "Kung nangahas ka, matagal mo na itong ginawa," sabi ng Pavilion Master na may mahinang ngiti. "Hanggat papatayin mo ako, walang makakaalam na ang Sect Master ng Sagradong Paaralan ng Confucian ay minsang lumuhad sa harap ng isang babae at umiyak ng mapait, iwinawag ang kanyang buntot at humingi ng awa." Agad na namula ang mukha ni Gokanghay, at lumabas ang mga ugat sa kanyang noo. "Sa katunayan, hindi ako nang ahas na patayin ka, ngunit maaari pa rin kitang pahirapan." Nagnganga ang mga ngipin ni Gokanghay at sinabi. Iniabot ni Gokanghay ang kanyang daliri, at ilang sinag ng liwanag ang pumasok sa katawan ng Pavilion Master. Sa isang iglap, ang katawan ng Master ng Pavilion ay naging malata at walang lakas, at siya ay napahiga sa lupa, hindi makagalaw. "Hahayaan kitang dahan-daang dumanas ng kahihiyan." Gumisi si Gokanghay. "Hindi ba't ginawa mong kasing dalisay ng Jade ang iyong sarili para sa taong iyon? Ngayon, hahayaan kitang maranasan ang kagalakan ng mundo ng mga tao."
Nang marinig ito, sa wakas ay sumili ang bakas ng takot sa mukha ng Pavilion Master. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi siya makapagsalita. Tumalikod si Gokanghay at lumabas ng kulungan. Tumingin siya kay kuya ko sa labas ng pinto at malamig na sinabi, ipapaubaya ko sa iyo si Ji Yuhong. Basta buhayin mo siya, magagawa mo lahat ng gusto mo. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Elder ko at tuwang-tuwang sinabi niya, Sect Master, totoo ba ang sinabi mo? Ano sa tingin mo? Sabi ni Gokanghay na may malamig na mukha. Agad na natuwa si Elder ko, salamat, Sect Master. Matapos ihagis ang mga salitang ito, si Elder ko ay tumakbo ng balisa. Sa labas ng pinto, ang ekspresyon ni Gokanghay ay sobrang pangit. Siya at si Ji Yuhong ay nagkaroon ng sama ng loob sa loob ng maraming taon, ngunit sa kasamaang palad, ang posisyon ng Pavilion Master ng Medicine God Pavilion ay masyadong mataas sa lipunan, kaya walang pagkakataon si Gokanghay na maghayganti. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakuha na niya ang pagkakataon. Sa kulungan, tuwang-tuwang tumakbo si kuya ko patungo sa Pavilion Master. Lahat ng tao ay may pagnanais na manakop, at si Elder ko ay walang pagbubukod. Sa pagharap sa isang hindi mapapantayang makapangyarihang babae tulad ng Pavilion Master, halos himatayin siya sa masamang kasiyahan sa kanyang puso. Divine Medicine Pavilion Master. I'm coming. Sigaw ni Elder ko sa kakaibang boses at sumugod patungo sa Pavilion Master. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto. 3 lalaking nakasot ang pumasok na may malalaking hakbang. Kumunat ang noo ni Elder ko at nagtanong, sino kayo? Malamig na sinabi ng kabilang partido, mga tao mula sa Jingdo Martial Arts Association. Gusto naming ilayo si Ji Yuhong. Natigilan si Elder ko at medyo ayaw niyang sinabi, kung gayon, maaari ka bang maghintay sandali? Hayaan mo muna akong tapusin ang negosyo ko. Gusto mo na bang mamatay? Malamig na sabi ng 3 tao. Nagbago ang ekspresyon ni Elder ko. Bagamat ayaw niya, maaari lamang siyang umatras sa gilid. Uwi, sa bodega ng Medicine God Pavilion. Ang malakristal na katawan ni Chinyu ay nagsimulang dahan-daang nabuo. Ang mga sinulid ng liwanag ay umatake mula sa lahat ng direksyon at tuluyang nahulog sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, nagsimula na ring magbago ang kanyang dantian. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay tumaas ng husto sa sandaling ito. Level after level ng golden light ang lumitaw sa kanyang katawan. Patuloy na tinakpin ng gintong liwanag ang katawan ni Chinyu. Level 1, Level 2, Level 3, kabuoang 108 level. Sa ilalim ng takip ng higit sa 100 antas ng golden light, ang katawan ni Chinyu ay tila nabalot ng ginto, na nagniningning sa kadiliman. Buzz! Ang liwanag mula sa katawan ni Chinyu ay sumabog mula sa loob palabas. Sa isang iglap, dahan-daang bumalik ang kanyang katawan sa dati nitong estado. Kasabay nito, sa wakas ay bumukas ang mga mata ni Chinyu. Dahan-dahan siyang tumayo at naikuyom ang kamao. Isang napakalaking kapangyarihan ang lumabas. Kabanata 489, Perpektong Estado. Nakatayo sa bakanteng bodega, nagulat si Chinyu nang makitang halos mawala na ang nakapalibot na chi, espiritual na enerhiya. Sa madaling salita, ang chi, espiritual na enerhiya ng buong bodega ay halos na-absorb na ni Chinyu. Bahagyang naikuyom niya ang kanyang kamao at naramdaman ang kapangyarihang damaloy mula sa buong katawan niya. Hindi maiwasang kumislap ang mga mata niya na may bahid ng saya. Ito ang kapangyarihan ng isang half-step martial marquee. Pulong ni Chinyu sa mahinang boses. Hindi isang pagmamalabos na sabihin na ang kapangyarihang ito ay hindi bababa sa 10-10 beses na mas malakas kaysa dati. May mali. Ngunit napakabilis, napagtanto ni Chinyu na may hindi tama. Kahit na ang kanyang lakas ay nadagdagan ng husto, tila hindi niya nahawakan ang gilid ng Martial Marquee Realm. Kahit na ang kalahating hakbang na Martial Marquee Realm ay hindi isang malinaw na kaharian, nararamdaman niya ang kapangyarihan ng isang tunay na Martial Marquee. Ito ay isang kaharian na humiwalay sa kaharian ng Martial Grandmaster. Gayunpaman, naramdaman pa rin ng kasalukuyang Chinyu na siya ay nasa Martial Grandmaster Realm.
Sa kabaligtaran, hindi maramdaman ni Chinyu ang pakiramdam ng paghawak sa Martial Marquee Realm. Pwede bang, nasa Martial Grandmaster Realm pa rin ako? Mahigpit na kumunat ang mga kilay ni Chinyu. Ngunit ang aking lakas ay talagang tumaas ng 10 hanggang halos 100 beses. Huminga ng malalim si Chinyu. Sa sandaling ito, tila may naisip si Chinyu. Nagsikip ang kanyang mga mag-aaral, at bumuulong siya sa mahinang boses, maaaring narating na niya ang ganap na kaharian ng Grandmaster. Napakababa ng posibilidad ng paglitaw ng naturang kaharian, at ang posibilidad ay mas mababa sa 0.01%. Gayunpaman, may mga alingaw-ngaw na sa tuktok ng kaharian, ang mga nakarating sa ganap na kaharian ay pawang mga henyo. Sa hinaharap, ang landas ng paglilinang ay mapupuno ng maraming mga hadlang. Gayunpaman, kapag ang isa ay nakarating sa ganap na kaharian, sila ay hindi magagapi sa mundo. Kung nais ng isang tao na tumawid sa mahusay na yugto ng pagtatapos, kakailanganin nila ng isang piraso ng pagkakataon. Halimbawa, isang tiyak na tableta o ilang hindi inaasahang pagkikita. Ang mahusay na yugto ng pagtatapos, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Tila may manipis na linya sa pagitan niya at ng kalahating hakbang na Martial Marquee. Gayunpaman, nararamdaman ni Chinyu ang lumalakas at malupit na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa isang ordinaryong half-step Martial Marquee. Sa katunayan, ito ay mas malakas. Sapat na ang perpektong kaharian, malamig na sabi ni Chinyu. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kumpiyansa si Chinyu na kaya niyang kitilin ang kanyang buhay sa loob ng 3 hininga kung makikilala niya ang isang tulad niya. Sa ilang sandali, hindi alam ni Chinyu kung ito ba ay isang pagpapala o isang sumpa. Ang Perfect Martial Grandmaster Chinyu ay nalampasan ang kalahating hakbang na Martial Marquee Realm. Gaano kaya siya katatag kapag tumuntong siya sa totoong half-step Martial Marquee Realm? Hindi siya naglakas loob na mag-imagine. Hindi maramdaman ni Chinyu ang paglipas ng oras sa bodega na ito. Kaya naman, hindi niya alam kung kailan bubuksan ang pinto. Hindi mabuksan ng malupit na puwersa ang pinto, kaya naghintay lang si Chinyu. Naka-cross-leg siya sa lupa at nagsimulang maghanap sa kanyang minanang mga alaala, sinusubukang humanap ng paraan para makalusot sa Great Circle. Hindi nagtagal, ang mga bakas ng alaala ay pumasok sa isip ni Chinyu. Isang pill na tinatawag na reincarnation pill, ang pumasok sa kanyang mga mata. Ang reincarnation pill ay nangangailangan ng 5,000 taong gulang na halamang gamot, 3 demonyong hayop na panloob na core, at 8,000 taong gulang na halamang gamot. Nang makita ang formula ng tableta na ito, hindi maiwasan ni Chinyu na mapatulala. Ang formula ng tableta na ito ay medyo masyadong katawa-tawa. Hanggang ngayon, hindi pa nakakakita si Chinyu ng 5,000 taong gulang na halamang gamot. Hindi lamang iyon, ang mga reincarnation na table task ay mayroon ding napakataas na pangangailangan para sa mga alchemist. Nangangailangan ito ng 2 alchemist na nagtataglay ng Purple Spirit Fire para dalisayan ito ng sabay. Ang Justice alone ay nalilito na sa karamihan ng mga tao. 2 alchemist na may Purple Spiritual Fire. Buti na lang, si Lord Pavilion Master ay isa ring Purple Spiritual Fire, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Sa ganitong paraan, ang pinakamahirap na bagay ay ang 5,000 taong gulang na damo. Mukhang mahihirapan akong muli kay Lord Pavilion Master. Napangiti si Chinyu sa kanyang puso. Tumayo si Chinyu at tumingin sa mga halamang gamot sa bodega. Dahil sa pagsipsip ng chi, espiritual na enerhiya ni Chinyu, halos natuyo ang mga halamang gamot sa buong bodega. Ito rin ang nagpidama kay Chinyu ng bakas ng pagkakasala. Mula nang dumating siya sa Divine Medicine Pavilion, hindi niya alam kung gaano kalaki ang problemang dinala niya sa Divine Medicine Pavilion. At ang buong pusong pagtulong sa kanya ng Pavilion Master ay parang bundok ng pasasalamat. Kung wala ang tulong ng Pavilion Master, hindi alam ni Chinyu kung gaano katagal bago siya makatuntong sa Perfection Realm. Bagamat hindi ako makahakbang sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm, sa aking kasalukuyang kaharian, ang pakikitungo kay Han Wei ay walang problema. Malamig na tumawa si Chinyu sa kanyang puso.
Iniligpit niya ang 3 puridad na sinaunang puno at tahimik na hinintay na bumukas ang pinto ng bodega. Uwi. Sa labas. Ang araw-araw na panayam ng dakilang elder. Napakalinaw sa kanyang puso na hindi siya tinanggap ng mga pharmacist na ito. Sa makatuwid, kailangan niyang hugasan ang mga ito araw-araw at gamitin ang parehong kabaitan at kapangyarihan. Sa tanghali sa araw na ito, tinipon ng unang matanda ang lahat ng mga alchemist sa plaza. Inilibot niya ang kanyang tingin sa lahat at walang pakialam na sinabi, si Ji Yuhong ay naging isang bagay na sa nakaraan, at ako ang pangalawang henerasyong Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion. Ang mga sumusunod sa akin ay natural na gagantimpalaan, ngunit isa lamang ang kahihinatnan para sa mga hindi sumusunod sa akin. Bago siya matapos magsalita, kinaladkad ng 2 tao ang isang kalahating patay na matanda. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang pangalawang matanda. Ang kanyang buong katawan ay napuno ng dugo at ang kanyang panloob na chi ay mahina. Ito ay isang trahedya na tanawin. Ikalawang elder. May sumigaw kaagad mula sa ibaba. Iniabot ng unang matanda ang palad at hinawakan ng pangalawang matanda sa sariling kamay. Dahil ako ang bagong Pavilion Master, ang pagsuway sa akin ay katumbas ng pagtataksil sa Divine Alchemist Pavilion. Malamig na sabi ng unang elder. Hindi ko kukonsentihin ang mga taksil. Pagkasabi nito, hinawakan ng unang elder ang palso ng pangalawang elder at biglang nagpuwersa. Puchi! Ang napakalaking puwersa ay talagang direktang dumurog sa kamay ng pangalawang matanda. Ang dugo at mga nabasag na buto ay nahulog sa ilalim ng mga paa ng unang matanda. Mahabang panahon na umalangaw-ngaw sa plaza ang masasakit na panaghoy. Ito na ang wakas. Kung magpupumilit kang hindi na malay, ipagpapatuloy ko ang pagpapatupad ng mga patakaran. Malamig na sabi ng unang elder. Sa ibaba, lahat ay may mga pangit na ekspresyon at walang gumawa ng tunog. Kahit na kinasusuklaman nila ang unang elder hanggang sa kaibuturan, wala silang magagawa. Ang unang matanda ay malamig na bumantong hininga, na dismiss. Pagkaalis ng unang matanda, ang lahat ay nagmamadaling tumakbo sa pangalawang matanda. Ikalawang elder, ayos ka lang ba? Mabilis na pinuhin ang gamot para sa pangalawang elder upang matigil ang pagdurugo. Ang pangalawang matanda ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at iwinagayway ang kanyang kamay. Sinabi niya sa mahinang boses, bukas ng umaga, si Qin Yu ay lalabas sa pag-iisa. Kapag siya ay lumabas, tiyak na hindi niya ililibre ang unang elder. Nang marinig ito ng lahat, hindi nila namamalayan na tumingin sa direksyon ng bodega. Papuntahin mo ako sa pinto ng bodega. Gusto kong makitang lumabas si Qin Yu sa pag-iisa gamit ang sarili kong mga mata, nahihirapang sabi ng pangalawang elder. Wala nang nangahas na magsalita pa. Dali-dali nilang tinulungan ang pangalawang matanda sa pintuan ng bodega. Uwi. Sa gabi, mag-isang nakaupo ang pangalawang elder sa pasukan ng bodega. Ikalawang elder, ayos ka ba? Sa sandaling ito, lumakad ang ikalimang matanda. Matapos makita ang ikalimang elder, ang pangalawang elder ay sumangot ng malamig at sinabing, bakit hindi ka nagmadaling pabor kay Curry ang bagong Pavilion Master at protektahan ang iyong posisyon? Bakit ka nagpunta dito? Ngumiti ng mapait ang 5th elder at sinabing, pangalawang elder, hindi mo ako naintindihan. Gusto kong kainin ang kanyang buto at laman. Ang dahilan kung bakit ko ginawa ito ay para iligtas ang buhay ng maraming alchemist. Kung aalis ang lahat ng alchemist, ang Divine Alchemist Pavilion, ay talagang mabubuwag. Bahagyang kumunot ang noo ng pangalawang elder at may bahagyang pagdududa, totoo ba ang sinabi mo? Totoo talaga. Masasaksihan ito ng langit at lupa. Sabi ni 5th elder na may mapait na ngiti. Ibinuko ng pangalawang elder ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang biglang may narinig na ingay mula sa pintuan ng bodega. Pagkatapos, nawala ang ipinagbabawal na kapangyarihan sa pinto, at dahan-daang bumukas ang pinto. Ito ay nabuksan ng maaga. Ang pangalawang elder ay natigilan, at pagkatapos ay tuwang-tuwa. Kabanata 470, Half-Step Martial Marquis, wala nang iba pa. Nagniningning din ang mga mata ni 5th elder habang nakatitig sa pinto. Unti-unting bumukas ang pinto sa kanilang mga mata.
Pagkatapos, dahan-daang lumabas si Chinyu. Ang fifth elder ay nagmamadaling tumayo at hinawakan ang braso ni Chinyu. Puno ng excitement ang kanyang mukha at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa nanginginig na boses, Chinyu, ikaw, sa wakas ay nakalabas ka na sa closed-door cultivation. Habang nagsasalita siya, ang mukha ng ikalimang elder ay natatakpan ng mga luha, at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Napatulala si Chinyu. Natarante siyang nagtanong, ikalimang elder, ano ang nangyari sa iyo? Kaagad pagkatapos, nakita ni Chinyu ang pangalawang elder, na natatakpan ng mga pinsala. Nagmamadali niyang tinulungan ang pangalawang elder na tumayo at nag-aalalang sinabi, ikalawang elder, ikaw, ano ang nangyari sa iyo? Sino ang gumawa nito? Hinawakan ng pangalawang elder ang kamay ni Chinyu at malamig na sinabi, Chinyu, ano man ang mangyari, kailangan mong maghiganti. Ano ang nangyayari? May mahinang pakiramdam si Chinyu na may mali. Ang pangalawang elder at ikalimang elder ay agad na sinabi kay Chinyu kung ano ang nangyari. Habang nag-uusap sila, lalong nagalit si Chinyu. Ang mga bakas ng hangarin sa pagpatay ay mabilis na nawala. Ibig mong sabihin, ang Pavilion Master ay kinuha ng Saint Confucian School. Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang pangit. Ang Pavilion Master ay napakabait kay Chinyu. Hindi lamang niya siya iniligtas ng maraming beses, handa pa siyang bigyan si Chinyu ng maraming mapagkukunan. Hindi makakalimutan ni Chinyu ang gayong kabaitan. Kung hindi dahil sa unang elder na palihim na nagdodroga sa kanila, ang mga half-step martial marquises na iyon ay hindi talaga makakatugma sa Pavilion Master. Galit na sabi ng pangalawang elder. Huminga ng malalim si Chinyu. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso, yumuko at sinabing, ikalawang elder, dapat kang magpagaling muna. Papatayin ko ang unang elder ngayon. Tungkol sa paaralan ng Saint Confucian. Ako, si Chinyu, ay tiyak na pupunta doon. Ano man ang mangyari, hindi hahayaan ni Chinyu na masakit ang Pavilion Master. Ikalimang elder, iiwan ko sa iyo ang pangalawang elder. Tumingin si Chinyu sa ikalimang elder. Tumango ang ikalimang matanda at sinabing, sige, mag-ingat ka. Walang sinabi si Chinyu. Tumalikod siya at naglakad patungo sa Pavilion Master's building. Tagusali ng Pavilion Master. Ang unang elder ay komportableng nakahiga sa isang tamba-tamba. Sa harap niya ay isang kaldero ng itim na tsaa. Ito ang dating paboritong black tea ng Pavilion Master. At sa tabi niya, may dalawang medicine boy na naghihintay sa kanya. Ang mga mukha ng mga medicine boy ay labis na natakot. Sa pagharap sa kasalukuyang unang matanda, naglakas loob silang magalit ngunit hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman. Bakit? Ayaw mo bang bihisan ako? Malamig na sabi ng dakilang elder. Ang medicine boy ay nagmamadaling tumayo at sinabi sa mahinang boses, hindi ako maglalakas loob. Tandaan, mula ngayon, ako na ang bagong Pavilion Master ng Medicine God Pavilion. Malamig na sabi ng Great Elder. Kung gusto mong mabuhay, mas mabuting kalimutan mo si Ji Yuhong. Hindi umimik ang medicine boy. Lumuhad sila sa harap ng dakilang elder at maingat na pinaglingkuran siya. Sa sandaling ito, ang dakilang elder ay medyo nag-aalala. Ayon sa oras, bukas ang araw na lumabas si Chinyu sa pag-iisa. Kung talagang tumuntong siya sa half-step martial marquis realm, tiyak na hindi niya ito makakayanan. Sana ay hindi ako bigwan ng mga tao sa angkan ng Hong, naisip ng dakilang elder sa sarili. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman ang matinding pagpatay sa kanya. Ang layunin ng pagpatay na ito ay parang isang malamig na alon, na naging sanhi ng paglamig ng buong katawan ng unang elder. Dali-dali siyang tumayo at sumigaw, sino yan? Yung taong pumatay sa'yo. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa dilim. Sa isang sulyap, nakita niya ang isang binata na nakatayo sa gusali ng Pavilion Master. Ang mukha ng binata ay malamig sa yelo, at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang nakakatakot na aura ay nagpahirap sa mga tao na huminga. Chinyu. Nang makita ng unang elder kung sino iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hakbang-hakbang na naglakad si Chinyu.
Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, ang Pavilion Master ay palaging itinuturing ka bilang kanyang pinagkakatiwalaan, ngunit talagang nakipagsabuatan ka sa paaralan ng Saint Confucian upang gumawa ng ganoong pagkakanulo. Unang Elder, anong krimen ang dapat mong gawin? Isang malakas na sigaw ang agad na naging sanhi ng pag-alis ng kaluluwa ng unang Elder sa kanyang katawan. Pinigilan niya ang takot sa kanyang puso at sinubukan ang kanyang makakaya na manatiling kalmado habang sinasabi niya, Qin Yu, ang mga bagay ay hindi gaya ng iniisip mo. Bago natapos ng dakilang elder ang kanyang mga salita, isang sinag ng gintong liwanag ang mabangis na tumama sa kanyang mukha. You dumb beast, nagngangalit si Qin Yu at sinabi. Tinapin ng dakilang elder ang kanyang mukha at medyo galit na sinabi, naglakas loob ka bang saktan ako? Qin Yu? Kahit na magtagumpay ka sa paglusob, hindi ako natatakot sa iyo. Isa rin akong half-step martial marquis. Half-F asterisk CK. Ang isang panloob na lakas na puno ng espiritual na kapangyarihan ay agad na gumulong sa isang puwersang durog. Ang unang matanda ay nakaramdam ng tamis sa kanyang lalamunan at iniluwa ang isang subo ng dugo. Sa isang sigaw lang, nasugatan ang katawan ng unang matanda. Anong klaseng lakas ito? Kailangang malaman ng isa na ang unang elder ay isa ring tunay na half-step martial marquis. Ikaw, pagkatapos maramdaman ang kapangyarihang ito, medyo naging pangit ang mukha ng unang elder. Ang ekspresyon ni Qin Yu ay malamig sa yelo. Ang paraan ng pagtingin niya sa unang matanda ay para siyang nakatingin sa isang langgam. Ang isang half-step martial marquis ay so-so lamang, malamig na sabi ni Qin Yu. Ang ekspresyon ng unang elder ay nagbago ng husto, at ang kanyang isip ay mabilis na umikot. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang ekspresyon ng unang elder, at sinabi niya na may nakakahiyang ngiti, Qin Yu, ito. Ito ay talagang isang hindi pagkakaunawaan, pakinggan mo ang aking paliwanag. Paliwanag. Malamig na tumawa si Qin Yu. Iniunat niya ang kanyang daliri at dalawang sinag ng gintong liwanag ang bumaril. Pitik. Sa isang kisap mata, ang mga tuhod ng unang matanda ay agad na nabasag. Sa isang plop, lumuhad siya sa lupa. Lumuhad ka muna. Malamig na sabi ni Qin Yu. Napakapangit ng ekspresyon ng unang elder. Bilang isang kalahating hakbang na marquis, hindi pa siya nakaranas ng gayong kahihiyan. Ang mas ikinatakot niya ay ang Qin Yu sa kanyang harapan ay parang isang malawak na karagatan, hindi man lang makita ang kanyang lakas. Qin Yu? Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Ang matalinong paaralan ng Confucian ang nagpilit sa akin na gawin ito, nagmamadaling paliwanag ng dakilang elder. Umungol siya sa kanyang puso. Hanggat kaya niyang tiisin ang araw na ito at hintayin ang 10 half-step martial marquises ng Hongyi School na dumating, kung gayon ang lahat ay magiging mas mabuti. Sa makatuwid, ang kasalukuyang dakilang elder ay lubhang gustong patatagin si Qin Yu. Ngunit paano siya mabibigyan ni Qin Yu ng pagkakataon? Dahan-dahan siyang naglakad sa harap ng dakilang elder at malamig na sinabi, huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kabilis. Dahan-dahan kitang pahihirapan hanggang mamatay at papaluhod sa plaza ng Divine Alchemist Pavilion sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Qin Yu? Huwag. Huwag magmadali. Let's talk. Ang ekspresyon ng Great Elder ay nagbago ng husto. Gumisi si Qin Yu at sinabing, pag-usapan ang iyong ina. Ang isang halimaw na tulad mo, ang mamatay ng 10 beses ay hindi sapat. Naramdaman ang layunin ng pagpatay mula kay Qin Yu, ang mukha ng dakilang elder ay naging mas hindi magandang tingnan. Kinagat niya ang kanyang ngipin at galit na sumigaw, isa rin akong half-step martial marquis. Qin Yu? Huwag masyadong lumayo. Half-step martial marquis. So what? Gumisi si Qin Yu. Ang kasalukuyang ikaw ay langgam lang sa aking paningin. Agad na nagalit ang dakilang matanda. Sumabog ang enerhiya mula sa kanyang katawan, at mga putik ng maliwanag na liwanag ang pumalibot sa kanyang palad. Hindi ako naniniwala na ikaw ay walang talo. Ang dakilang elder ay umungal at itinulak ang kanyang palad patungo kay Qin Yu. Si Qin Yu ay nakatayo roon ng hindi gumagalaw, hinayaan ang palad ng dakilang elder na madiin sa kanya.